Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang this your guest from Masagri Channel, a Fitiler Uzo Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 1 hanggang July 7 for the sign-off. For the sign-off, Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksiklig digdig umapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign off. For the sign off, Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay, there's a Three of Swords. Oh, there's a pain. No, something pain, betrayal, or either insecure, no? Meron dito sa paligid mo na maaaring nagbibigay panakit sa iyo. Na parang maraming taong humuhusga sa iyo. Oh, let's see what is regional messages. Reference with a hyphesis. Now, there's a lot of hidden agenda or hidden enemies. So, talaga may mystery sa likod dito. Now, may lihim na inggit sa'yo. There's an evil eye. Now, there's a negative, guys. Na talagang napapalibutan ka ng negative energy, no? Maraming tao sa paligid mo na maaaring naiinggit sa'yo, ayaw sa'yo. Or maraming nasasabi sa'yo. Now, there's something the Nine of Pentacles, so something a blossoming. Maring lumakas ang iyong finances, no? Gumanda na ang takbo ng iyong pagkakaperahan, no? Maring gumanda na ang takbo ng iyong negosyo, hanap buhay. Let's see what is additional messages. Reference with the Page of Pentacles, invest wisely. Ibig sabihin dito, pagdating sa mga bagay-bagay, kailangan paglaanan mo ng panahon at oras, no? Kailangan tutukan mo kung ano man yung mga bagay na meron ka. Let's see what is additional messages. Now, there's something manifestation. May mga bagay na manifest ka raw dito. Now, there's a tower moment for major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Na maaaring may mga bagay dito na mag-iba. No? What is additional messages? So, there's a Seven of Wands. No? That you are being protected. Or may mga bagay na kailangan proteksyonan. Pangalagaan. No? Kailangan alam mo sa sarili mong grounds mo. What is the Three of Swords? Reference with a Hermit card. Spiritual enlightenment. May mga bagay na magliliwanag about sa spirituality. Na unti-unti mo na matutuklas sa lahat ng mga bagay sa paligid mo. Na wag mong isipin yung mga sasabihin ng iba. No? Kasi hindi ka mag-grow dyan. No? Marunong ka dapat dumedma. No? And of course, guys, there is something that is once a new project and new plans. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, and of course, mga bagong idea. Now, what is the Nine of Pentacles? Represent, guys, with a word card. Now, some of you may travel dito. Now, basta mag-focus ka lang sa ginagawa mo. There's a travel, success, accomplishment. What is the Page of Pentacles? Represent, guys, with a Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage, but that because of your actions, no? Kailangan kumbaga, paglaanan mo naman yung mga bagay na mahalaga, no? Huwag ka munang kumbaga tumutok sa mga walang kabuluhang bagay, no? Pag-isipan mo mabuti yung gastos, invest wisely, no? Or spend wisely, no? Because there is something, guys, with that Six of Wands where victory is yours. Pagtatagumpay ka dito, unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo at mag-iiba ang kalagayan mo. What is the Seven of Wands? Represent with the King of Wands, something ambition. Unti-unti mo na masisilayan. No, ano man yung mga bagay posibilidad. Basta sinasabi proteksyonan mo at pangalagaan mo kung ano man yung mga bagay na meron ka.
What is the Three of Swords? Because the Hermit card represent with the Four of Swords. Rest. So, kailangan mo ipahinga yan. Nag-overpating ka dito, ha? No? Nag-overthink at the same time. Magkanig sa inner voice mo. No, there's an Empress card for revert. No, disconnect from the world. Retreat. No, kailangan mo muna pakawalan yung sarili mo sa mga negatibong mundo or negatibo sa paligid mo. No, wag mong hayaan na kainin ka ng negative na yan. No, wag mong isipin yung mga sasabihin ng iba. Tutukan mo ka na ba talaga yung kung saan ka lalago. No, mahalin mo talaga ang sarili mo. What is the Nine of Pentacles? Because the word card. Represent with the Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. No? So, let's see what is the additional messages. Represent, guys, with the Two of Swords. There's a decision that you need to make. So, kailangan mo mag-desisyon. No, kailangan mo mag-take ng action dito. No, nagkakaroon ng self-sabotage dahil sa mga biglaan. No, yung mga biglaang kagustuhan mo or wala sa plano. No? And of course, guys, there's something that committed an ending in your beginning. No, may mga bagay na matatapos na dito. No, may mga bagay na magsisimula na magtatagumpay ka, pero may mga parte dito na maaaring masira. There's something, a beautiful disaster. Magandang idudulot ito. Hindi porket nasira, kumbaga ito na yung hudyat ng pagkawala ng isang bagay. No. Itong bagay na pagkasira na ito ay magdadala sa'yo ng magandang eksena, no? Maaaring papabor pa nga sa'yo, eh. What is the Seven of Wands? Because the King of Wands. Represent with the Temperance, no? This is something perfect timing. Matuto kang kumalma. Na huwag kang magmadali. No, ang timing tama pagkakataon. No, tingnan mo lagi magiging posibilidad. Matuto kang kumalma, huwag kang agresibo. No, what is the outcome? Ang pinaka-outcome is the strength with the confidence. So, kailangan lakas sa loob mo, maging matapang ka. No, alisin mo yung takot at pangamba mo. No, hindi ka dapat dumidepende sa mga chismis, no? What is the additional messages? Represent with the Six of Pentacles. So, magtutuloy-tuloy na about sa finances. No, kung matututunan mong mahalin na talaga ang sarili mo at marunong ka na dumedma, no, sa mga tao sa paligid mo. There's something high fishes, guys. No, may mga hidden agenda sila. No, yun pala para ma-distract ka, no, para magulo ka, no, para mawala ka sa focus, mawala ka sa concentrations, no? Let's see what is the additional messages. Represent with the Page of Wands. So there's a good news coming in. May magandang balita, no, na magdadala sa'yo ng financial windfall, no? Financial abundance, na may potential ka para maging masagana, maging maganda pamumuhay mo. Na magiging maganda din ang trabaho mo dito. Matatanggap ka na sa ibang bansa. Na kung making ibang bansa ka, there's a possible na makapag-travel ka talaga. Na basta mag-focus ka, mag-concentrate ka sa buhay mo, sa eksena mo. And there's a Seven of Wands that you are being security. Na kailangan maging secure ka sa sarili mo. No, kasi marami manloloko, maraming traidor, mag-ingat ka, no? Maraming mga tao dyan nalilinlangin kasi nagkakaroon ng self-sabotage dito dahil nagtitiwala ka, no? Pag nagtiwala ka, lubo. So, kailangan, alam mo sa sarili mo yung paninindigan mo, and of course, i-share mo, no? Alam mo dapat kung ano yung balance dapat, limitado lang dapat, no? Kailangan mo mag-desisyon dito, no? Protection at pangalagaan mo kung naman yung mabagi na meron ka. There's a judgment. A wake-up call. No? Parang ginigising ka sa katotohanan that you need to pay attention. No, may mga bagay na kailangan na tanggapin na magtatagumpay ka with the Six of Wands at the Tower moment, something and major changes. No? Itong bagay na to ay magandang mangyayari sa'yo. Parte ng buhay mo dito, may mga bagay na aalisin, masisira. Pero parte yon na maaaring kailangan mo mamulat. No? Na hindi lahat ng mga bagay na nasisira ay kumbaga pangit. No? Yung pala yung may magandang idudulot pala sa iyo yun. And of course, there's an Ace of Cups, no? And of course, there's a Five of Pentacles in reverse. Some of you guys, no? Hintay mo yung tamang pagkakataon. No? Darating yung taong para sa'yo. Protectionan mo at pangalagaan mo yung sarili mo. I-preserve mo yan. No? May taong darating sa'yo na makaka-recover ka, even sa financial. Na makakatulong sa ito. There's a partnership. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, finances and career. Represent what? Finances and career, represent with the Four of Cups. Now, just reevaluate or analyze na may mga bagay na kailangang pag-isipan, klaruhin, liwanagan.
Now, in the Three of Wands, so there's a waiting for a ship. No, kung may hinihintay ka, there's a possible na makuha mo na. No, makamit mo na. No? Kailangan basta pag-iisipan mabuti, ha? And there's a Queen of Pentacles, matuto ka maging practical. At secure sa kung ano man yung mga bagay na pinaghihirapan mo. No, matuto kang maghintay ng tamang pagkakataon. Hindi pwedeng gusto mo yon tapos ura-urada, makuha mo yon. No. Kailangan mong maghintay ng tamang pagkakataon. No? And of course, there's a Justice card. See? Cause and effect. Dapat alam mo sa sarili mo yung magiging cause and effect ng mga decision and actions mo. There's a justice will be served. Na makukuha mo yung hustisya, makukuha mo yung karapat-dapat sa'yo. Pero maging aware ka, there's a Ten of Swords, no? Maraming kasing tao sa paligid mo na sumasabotay sa'yo. Kaya hindi pwedeng ura-urada, no? There's the Lovers, of course, the Five of Wands. Meron ditong competitors or meron dito sa paligid mo, guys, na maaaring makakasira ng iyong finances. No? Especially ng love life. No? Maaaring konektado ang love life at career mo. No? Meron dito kakompetensya, o meron dito may hidden agenda tong asawa o person mo, na maaaring sumisira ng iyong hanap buhay. Maging aware ka lang, no? Maaaring nasa ibang bansa ka. Tapos yung person mo, hindi mo alam, nilulustay pa lang mga pinaghirapan mo. Diba? Kailangan na matuto kang magkaroon ng security. And of course, sa practicality, balance dapat. No? Pagdating naman tayo sa love life, there's an effort, maging mature ka, maging grounded. Nakita mo kung paano niya proteksyonan yung sarili niya. Diba? Dapat alam mo, dapat sa sarili mo yung pinangahawakan mo, even sa relasyon. No? And of course, there is something, guys, with a Knight of Swords. Kakaroon ka ng anxiety, sleeplessness. That because of overthinking. Ngayon, paranoid ka na. Kakaisip ng kung ano-ano. Diba? And of course, there is a Ten of Wands, something burden. Maraming obligation o responsibilidad na maaaring pinapasan mo ngayon. No? Marami kayong hulugan, bayaran, no? And of course, there is an Ace of Swords with a breakthrough. Malalaman mo yan, kailangan mo lang putulin yung mga nakakasira. No? There is a toxic family na maaaring kumbaga sumisira, no? Ng utak ng iyong person. And of course, there is a Star card, Chilling recovery. Pero makaka-recover naman daw kayo ng person mo. That's good. No? Kailangan nyo lang pagdaanan yung mga bagay nito na para matauhan, maliwanagan, no? And there's a Kingman, kailangan mabago yung perspective. No? Yung pananaw, no? Yung sistema. About naman tayo sa kalusugan, guys. There is a Nine of Cups sa wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na. Gaganda ng kalusugan mo. There's a King of Pentacles. Magkaroon ka ng security sa sarili mo. Umiwas ka sa mga bagay na hindi nakakabuti sa'yo. No? Ito yung Queen of Swords. Clear the boundaries. No? Iwasan mo na yung unhealthy habits. No? Unhealthy foods. No, yung mga nakaugalian, nakasanayan na pagkain. There's the full card. Yung processing food, guys, umiwas ka na. No? Yung mataas sa sodium. No, yung mga dilata, umiwas ka na, guys. And because there's the full card, a leap of faith. No, magtiwala ka. There's a new beginning. No, may bagong simula daw sa'yo. Kailangan mo magdasal, ha? And because there's a Two of Wands, no? Pili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. Pagdating sa kalusugan mo, minom ka na maraming water, ha? There's a Magician for manifestation. Ano man yung mga bagay na gagawin mo sa kalusugan mo, magiging impact nito sa katawan mo. So, ibig sabihin nito, maging aware. Uminom ka na maraming tubig, umiwas ka, no, sa mga processing food. No, kailangan pag-iisip mo mabuti, no, umiwas ka sa mga unhealthy foods, guys, no, yung mga nakasanayan na nakagawian mo. So, guys, let's see what is the magical fair messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, no, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan. Within 1, 2, or 3. Pipili ka lang na isa doon. And of course, comment down below kung ano number na pili mo. Mamaya mo malalaman ang sagot sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay. What is the magical fair messages represent what? What is the additional message with the magical fair messages? There's a new career. So some of you guys na magkakaroon ka ng bagong career. New job, new work. At the same time, this is something a holiday. Ngayong holiday na to, maraming masagot na lahat ng katanungan mo. And of course, there is something that paid off. Lahat ng mabibigat, lahat ng pasakit, pasanin, lahat ng bagay na yan ay maaaring gagaang na at luluwag na. Now, let's see what is a yin and yang oracle card. And of course, there's a family and home commitment. Merong related dito about sa family, no? Kailangan mo talaga pagdating sa family issues, kailangan
alamin mo yung concern ng yung person, no? Alamin mo lahat ng mga bagay-bagay na maaaring nagiging dulot ng komplikasyon ng inyong pagsasama. See? Complication, trigger. So, meron talaga nag-trigger talaga dito, no? Yung, kumbaga, walang collaborations, no? Kailangan nyo ng heart-to-heart conversation with a unity. At the same time, guys, there's a transformation. Mababago na to ang buhay nyo, ang sitwasyon nyo, ang inyong relasyon, kung babaguhin nyo yung maling sistema na nakagawian ng inyong pamilya. What is the synchronicities? Represent, guys, with attraction that you are being attracted. Na maaaring malakas ang karisma mo, atake mo, na meron kang swerteng taglay. There's a gather. Na maaaring sinasabi dito, maaaring magiging malagkit na sa'yo ang eksena. Maaaring, kumbaga, magdikit-dikit na ang swerte para sa'yo. There's a father figure. Now, some of you guys know, meron dito father figure, you're also a Aries na lalaki, or meron dito father figure na maaaring gumagabay sa'yo dito. No? There's an ancestor guides. And of course, there's a protecting love. Pinoprotection na ng pagmamahal, ang pag-ibig at ang inyong family. What is the Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck? Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck, there's a shapeshifter mimicking. Ibig sabihin may ahas. Mag-ingat ka sa nagbabalat kayo. Nagpapanggap. No? There's a crossroad, directions. No? Kailangan na alam mo sa sarili mo yung mga tinatahak mong landasin, no? Pero at the end of the time, magtutugma at magkikita rin kayo sa dulo. And of course, guys, there's something in honesty, no? Kailangan nyo maging totoo, tapat, no? Sa ginagawa mo sa family mo. So, let's see what is your messages. With an angel's prayer for angel's number, represent what? And there's a 1440 with a light up. Focus on your needs. Desire habits. Everything is more accessible with a light attitude. You will be blessed with new opportunities, a new friend or an addition to your family, good vibes, and speed up in the process. No? Bibilis ang takbo ng sitwasyon at proseso sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. No? Gagaang lilinaw. No? Kailangan mo lang ayusin yung kumbaga magkaroon ng disiplina at respeto sa ginagawa mo at yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, even sa relationship. Now, what is the Money Move Oracle deck? What is the Money Move Oracle deck? Represent what? Power. Focus on your needs. Diba? Tumutok ka sa kung ano man yung mga bagay na kailangan mo. You have the power to take control of your life, career, and finances. So, sa inyo kailangan mong tutukan yung career. There's a new career, and of course, yung career man, finances mo dito, kailangan tutukan mo. What lies beneath with the future? No? Kasi parang nangyayari dito, parang dinidistract ka. No, ginugulo ka ng mga tao sa paligid mo. Marami mga panghusga, marami mga taong mapanlin lang dyan. Makinig ka. Matuto kang pangalagaan at proseksyonan ano man yung mabagi na meron ka. And falling apart, falling into pieces. Kung para sa'yo, para sa'yo. Diba? Ilalatag, ibibigay, ibabagsak sa'yo ng ating poong may kapal yan. And the shadow work represent what? No, bibigyan ka ng mga synchronicities or signs na you need to pay attention. No, kung may mga bagay na kailangan mong gawin to or iwasan to. And of course, there's a feather comments, no? Self-defeat, self-deceit, secrets. Even the sweet bird harbor fierce intention, no? Kumbaga, mayroong mga bagay dito na parang sikreto or lihim, no? Na may intention, no? Sa ginagawa, sa nangyayari. Kaya kailangan na alam mo sa sarili mo kung sino yung mga tao totoo sa paligid mo, no? Huwag kang magpapalin lang. There is something clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, represent guys with taming anger. Don't roar in the arguments, respect can heal wounds, no? Kumbaga pag nagkakaroon ng arguments, no, iwasan mo yung bunganga mo na magsalita ng kung ano-ano dahil kumbaga hilum na ang iyong nararamdaman yung tension pero yung binigkas mong salita ay nandun pa rin, no? Iwasan mo makipag-argument, no? Lalo na kapag nandun ka sa tension na hindi mo kaya. Excuse me. Let's see what is the clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation represent what? Clarifying for a life situation represent guys with a protected. Wow! Find solace in the safety knowing you're sheltered and guided through life storms to calm shores. Ibig sabihin dito, protektado ka. No, at pinapakita dito na ginagabay at proteksyonan ka ng ating gabay.
no? Sa lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga bagay na nararanasan mo, no? Kumbaga binibigyan ka ng signs na you're on the right path, nasa tamang direksyon ka. Tahakin mo yan na mas maluwag at mas magaang ang iyong kalooban. Let's see what is the path of the light. Represent what? What is the path of the light? Represent what? Represent wisdom, concentrate. Di ba I told you? Ito yung sinasabi ko kanina, nililin lang ka. Ginugulo ka. Para saan? Para mawala ka sa concentration, mawala ka sa focus. No? I turn inward focusing on the essence of my being. When negative arises, I transform into light and hope, redirecting my energy toward peace and positivity. See, kailangan positibo ka, may kapayapaan ka sa ginagawa mo, no? Huwag mong intindihin yung mga sinasabi nila, huwag mong intindihin yung ginagawa nila, tutukan mo ano man yung mga bagay na kailangan mong gawin. So guys, let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, let's see what is the pick a card, yes or no. No, unahin na natin ng number 1. O sino yung nakapili na number 1 na ito na yan? There is a yes. Wow, your dreams take flight, fluttering around, busy. No, magtatagumpay ka naman yung mga bagay pangarap mo, makukuha at may isa sa katuparan mo daw ito. No? Number 2. There is a yes again. Wow. Rising to the challenges floating on the air advance. So, ibig sabihin to, mamamayag pagka at lilipad doon, maaaring gagamitin mo yung pakpak na yan, no, para mas matayog pa ang iyong marating, makamit, no? At ano man yung mga bagay problema pagdadaanan mo, makakamtan mo ito, no, malalagpasan mo ito. Number 3. There is something, yes, wow, fulfilling your desires, being refreshed, moving. So, ibig sabihin dito, dadaloy na, no? Magkakaroon na ng changes na development sa buhay mo at unti-unti mo na matutupad yung mga bagay na hinahangad at hinaasam mo. Wow, it's all yes, guys. Perfect. So, guys, this is a weekly gabay for the month of July. 1 hanggang July 7 for the sign of Aries. So, Aries, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik-liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!